Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Rusul wa Risalat. Tatalakay na natin yung mga huling bahagi ng libro. At ito na yung pagtalakay nga sa mga kasulatan na natalakay dito yung pagkakatulad-tulad at pagkakaiba-iba ng mga kasulatan. Nagkakatulad sila primarily syempre sa akida. Ang lahat ng arkanul iman meron sa lahat ng mga propeta at sugo sa iba't ibang lugar at iba't ibang panahon. Pare-pareho sila ng akida. Pare-pareho sila ng pinaniniwalaan. Yung arkanul iman, pare-pareho yun meron sila. Arkanul Islam meron din kasi pangunahin yun sa mga batas. Pero doon sa mga batas na sanga-sanga lang. Sa mga ugat pare-pareho, yung arkanul iman, shahada, sala, zaka, fasting, hajj. Pero pagdating doon sa mga sanga ng mga pagsasabatas, halimbawa sa mga ipinagbabawal at pinahintulutan, maaring magbabago-bago ito. At napakatalino talaga ni Allah sa kanyang ganitong pagsasabatas. Kasi nga, maaring magbabago-bago yung demand ng panahon o lugar doon sa tao. Kaya nababago-bago yung batas. Bago nga natalakay natin, di ba, yung panahon ni Adam alayhis salam, pinahintulutan yung pag-aasawa ng magkapatid na anak niya. Pero pinagbawal din yung kalaunan kasi may matinding pangangailangan. Tapos ngayon, yung mga tao dumami na, di ba? Noong panahon ng mga Hudyo, ultimo hipon, pusit, tahong bawal. Kasi pwede lang nilang kainin yung merong kaliskis at palikpik. Pero ngayon sa dami ng tao ngayon, importante na, napakahalaga na pinahintulutan na ni Allah yung mga pagkain dagat sa pangkalahatan. Kasi nang pupuno sa pangailangan ng mga tao, alhamdulillah. So napakatalino ni Allah. Ngayon inshallah dun sa mga iba pang usapin ng mga pinagbawal sa ibang mga umma at pinahintulutan naman sa iba pa. Merong mga bagay-bagay din naman na pinagbawal sa mga Hudyo na dulot naman ng sarili nilang kagagawan o ng angkan ng Israel, dulot ng sarili nilang kagagawan. Wa mimma harramahullahu alal yahud ma qassahu alayna fi suratil an'am. Wa ala alladhina hadu harramna kulli dhi dhufrin wa minal bakari wal ganami harramna alayhim syuhumahuma illa ma hamalat duhurahuma awil hawaya aw makhtalata bi admin dalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadikun. Nabagita pala natin ito nung nakaraan. Sabihin doon sa mga ipinagbawal ni Allah sa mga Hudyo, yung mga bagay na ipinagbawal niya bilang parusa sa kanila. Bilang parusa sa kanila. Na ito nga, sabi ni Allah, dahil sa kanilang kasalanan, dahil sa kasalanan ng mga Hudyo, mula dito sa panahon na ito, tinawag na silang mga Hudyo ni Allah. Panahon nito ni Yaqub alayhis salam. Kasi siya talaga yung tinatawag na Israel. Siya tinatawag na Israel. At ang mga Hudyo, tinatawag din silang Banu Israel. Kabilang sa mga pangalan ni Yaqub, yung Israel. Kahit sa Biblia. Sa Biblia pa nga, sinimulan siyang tawaging Israel dahil nakapag-wrestling daw siya kay Allah. At natalo niya si Allah. Pero niya yan, yung mga Hudyo, ginawa na nilang aklat ng mga alamat. Aklat ng mga alamat ang Biblia. So nagkaroon na dito ng mga detalye
na ang marami dito talaga, yung pinakamasahol dito yung paninira sa mga propeta. Paninira sa mga propeta. Diba? Sisiraan nila si Nuh alayhis salam, si Dawud, Sulaiman, at lahat-lahat sila sa pangkalahatan. Sinisiraan nila. So ito ay pinagbawal sa kanila dahil sa kanilang kasalanan. Dahil sa kanilang kasalanan. Nakabilang doon nga yung mga hayop na kumbaga hindi raw nakahati yung paa. Pinintulutan yung mga baka, tupa kasi nahati yung paa. Pero yung buo yung paa, yun pala tinutukoy dito yung dufor, yung kuko. Halimbawa yung kabayo, buo yung kuko ng kabayo, di ba? Pag sinilang yung kabayo, hindi pa buo yung yung paa niya, malambot. Pero pagka kalaunan, yung kanyang kuko nagiging buo. Yun ay maingay kapag naglalakad siya. Bukod sa yung mga kabayo na nasa mga bayan, merong sapatos, yung niya talaga, yung kanyang kuko, buo yun. Kaya ngayon mga kabayo, pinipedicure din pala. Nakita na kayo nun yung pinipedicure na kabayo, yung parang yung ginagabitan ng liha, ng kikil, ganun. Tapos papalitan din yung nila, yung kanilang mga sapatos paminsan-minsan kasi lumuluwag. Tapos pinapako yun doon sa kuko. Ganun kalaki kuko nila, pwede pagpakuan ng bakal. Ganun kalaki yung kanilang kuko. Kaya mahalaga sa kabayo yung yung palagi silang naglalakad. Kasi yung kuko pala na yun, masyadong nga haba. At natitrim yun ng natural na paraan kapag naglalakad-lakad sila o dumadaan sa bato. Natitrim siya ng natural. So kabilang dun sa mga pinagbawal sa kanila, yung mga mga pagkain na dulot ng kanilang kasalanan. Pero itong kay yung dito sa nababanggit dito, yung pagkakabawal sa taba. 'Di ba? Hindi sila kumakain na rin ng ng taba. Ay hindi pala taba, yung yung camel pala. Yun ay galing naman sa naging sunna kumbaga ni Yaqub alayhis salam. Pero ito kabilang dito yung mga pinagbawal nga ni Allah na ipagbabawal sa kanila. At ipinagbawal din sa kanila yung taba ng hayop. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa Suratul An'am ito, verse 146. At meron pa doon sa Suratul An-Nisa. Ito na yung kumbaga, tinutukoy din dito yung kanilang kasalanan na ginantimpalaan ni Allah sa kanilang mga pagbabawal o pagbabawal sa kanila sa ilang mga uri ng pagkain. Na dito nga, kasi pinagbawal sa kanila yung hindi nahati yung kuko at pinagbawal sa kanila yung taba ng baka o ng tupa, liban na lang sa kung anumang taba na nandoon sa kanilang lamang loob o nakadikit na sa buto. Sa ganito raw ginantimpalaan ni Allah ang kanilang pagiging makasalanan. At tunay na si Allah ay makatotohanan. Siyempre, pinakamasahol sa mga kasalanan ng mga Hudyo, pagpatay sa mga propeta, at shirk na rin kay Allah. Pagtatambal kay Allah. Ilang beses na silang nagtambal kay Allah. So dito sa pagbabawal nga na ito, so nilinaw dito, faqad haramallahu alayhim kullu di dufurin wa huwa al-bahaim wat-tayr wa ma lam yakun mashkukun al-asabi kal-ibili wan-ni'am wal-wiz wal-bat. Sa pinagbawal sa kanila din yung mga hayop na merong kuko na matalas. Liban na lang na ang kuko nito ay nakahiwalay. Pero ito hindi naman natalakay masyado dito. Tsaka hindi rin na masyado familiar sa kanya.
sa kosher. Pero isipin natin dito, di ba? So, lahat naman ng hayop may kuko eh. Pero dito, nga, yung camel, yung tupa, at yung mga hayop, yung mga ibon pala, at iba pang mga hayop, mapapahintulutan sa kanila kasi hiwalay naman yung mga kuko nito, hindi isa lang. So, pwede nilang kainin yung ilang mga pagkain na pinahintulutan din sa atin. Ba yung ostrich, yung pato, at yung gansa. So, pwede sa kanila yung pinahintulutan sa kanila. Kasi hiwa-hiwalay naman. Pero, hindi lang siguro nabanggit dito eh. Pero yung pusa, di ba, hiwa-hiwalay din naman yung kuko nun. Pero maaring dahil may pangil, sa atin di ba kaya hindi pinahintulutan yung pusa? Dahil may pangil. Pero siguro sa kanila maaring meron din ganun silang batas. Alhamdulillah. Yun nga dito sa aya na ito, sa sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah, wa harrama alaihim shuhumal baqar wal ganam illa ash-shahm alladhi ala duhuril baqari wal ganam. Pinagbawal sa kanila yung lahat ng uri ng taba ng baka at kambing o tupa, liban na lang doon sa nandun na nakadikit sa buto ng mga ito. O mahamalat al-hawaya wa huwa ma tahawa fil batni wa hiya al-mabair wal marabid o makhtalata bi admin. So pinahintulutan sa kanila yung mga nandun na rin sa lamang loob na mga taba at yung nakadikit na sa buto nga na taba ng mga hayop. Pero yung taba talaga, diba, nakadikit sa laman na taba. Yung pa naman yung masarap eh. Kaya nga yung mga pinakamahal na baka, diyan merong iba-ibang uri ng laman ng baka. Kadalasan imported eh. Yung Angus beef, at yung Wagyu, yung sa Japan. Yung Wagyu, yung itsura niya, batik-batik eh. Kung hiwain mo yung laman niya, may batik-batik. Yung batik-batik na yung taba yun. Taba na nakasingit sa pagitan ng kanyang laman. Kasi kaya siya malinamnam, yung Wagyu. Napakamahal nun. Nasa mga libo na yung kilo nun. 3,000 yata, 5,000 kada kilo. Napaka mahal. So kung yun, kasing sabi naman bawal lahat ng taba, di ba? Liban na lang doon sa nasa lamang loob o nakadikit sa kanilang mga buto o nando sa likuran. So maaring may pagbabawal yun sa kanila kasi merong taba. Pero syempre alam natin yung mga Hudyo. Kayang-kaya nilang baluktutin ang batas. Kayang-kaya nilang baluktutin ang mga batas. Inom nga ng alak yan eh. Magzizina, manggagahasa, magnanakaw, pero wala lang. Kasi sa buong paniniwala nila, maaari nilang gawin ng lahat dahil sila yung mga anak ng Diyos. Dahil sila yung mga anak ng Diyos. Kahit mga Amerikano napipikon na rin sa kanila eh. Napipikon na rin sa kanila eh. Meron nga isang political analyst, sabi niya, lahat daw ng presidente ng Amerika hiningan ng tulong ng Israel para salakayin yung Iran. Lahat. Si Trump lang ang talaga ang tanga. Ang tanga na tumulong sa Israel para salakayin yung Iran. Pero syempre, sa pahintulot ni Allah, na ito lahat eh, patikim na ito lahat sa pagdating ni Dajjal eh. Na kahit sa Biblia, di ba nababanggit yung Armageddon o yung Megiddo, yung magtitipon-tipon do yung mga bansa laban sa mga mananampalataya. Pinanghawakan naman ng mga Hudyo at mga Kristiyano na sila yung mga mananampalataya at magtitipon-tipon do yung mga bansa laban sa kanila. Pero totoo niyan, yung labanan na yun, sa pagitan yun ng mga Muslim at ng mga hindi mananampalataya. Yung labanan na yun, na kanilang, pinangahawakan na sila yung mamamayani, sila yung magwawagi. So posibleng ganun na yun yung mga nangyayari ngayon. Hindi na lang siya talaga masyadong lumalaki. Kung tutusin, pwede magiging World War III na yun
Kasi maraming bansa yung pwedeng makisawsaw. Pero yung mga bansa kasi ngayon, sabi nga nung isang din, dating CIA, maaring hindi na mangyayari yung katulad nung nangyari ng World War II, World War I. Kasi sa ngayon, sa panahon natin ngayon, meron ng tinatawag na fifth generation warfare, na hindi na harap-harapan naglalaban yung mga bansa. Hindi na harap-harapan. Parang China tsaka US. Hindi na kailangan harap-harapan na maglaban eh. Ang China, kinakalaban niya yung US sa pamagitan ng negosyo, ng komersyo, ng trade. At natatalo niya talaga ang US. Lahat ng bagay ngayon China. Lahat made in China. Ultimo pinagmamalaki ng US na iPhone, gawa sa China. Kaya yabang nila, di ba? iPhone, di na magawa sa Amerika, gawa lang din sa China yan. Kasi wala silang kakayanan. Meron man, napakamahal. Lalaki kaya ng sweldo ng mga Amerikano. Yung sweldo natin dito isang buwan, baka isang araw lang nilang sweldo. Isang araw lang nilang sinusweldo. Ganun kalalaki yung mga sweldo nila. Kasi sweldo ka na ba, 10,000, di ba? Eh kung yung isa sa kanila, susweldo ng $20 sa isang oras, $20. O sa 8 oras na trabaho, $160 yun. $160. 10,000 piso yun. Sa isang araw lang nilang sweldo yung isang buwan nating sinusweldo dito sa Pilipinas. Maaring hindi nila kailangan harap-harapan na magdigmaan. Kaya nga Amerika, dinidigmaan, kabilang sa sinasabi nilang dahilan na dinidigmaan ng Amerika yung Iran. Kasi kakampi ng China eh. Katulad kung paanong sinalakay ng Amerika yung Venezuela. Bukod sa langis, yung tinitira ng Amerika yung mga kakampi ng China, kalyado ng China. Pero syempre wala tayong pakialam doon kasi labanan naman ng kupar yun eh. Yung sabi nila, di ba? Ang katulad ang halimbawa ng giyera sa pagitan ng Iran at Amerika at Israel, parang katulad lang yan na nag-aaway na baboy at aso. Wala tayong kailangang kampihan sa kanila. Bahala silang mag-ubusan. Importante, mahalaga sa atin yung ating pananampalataya. Hindi makokompromiso. Sa mga Hudyo, babaliin nila yung lahat. Babaliin nila lahat. Kasi piling nila anak sila ng Diyos. Kawawa nga yung mga Kristiyano doon, dinuduraan nila eh. Tapos ngayon, meron na naman silang sinalakay na simbahan ng mga Kristiyano sa Gaza. Kasi yung plano talaga nila, palalayasin nila lahat ng Muslim sa Gaza. Palalayasin nila yung mga Muslim sa Gaza. Eh, hindi sila alis doon. Doon sila eh. Mamatay na sila doon. Sabi nila, dito na kami mamatay. Kung gusto nyo, patayin nyo na lang kami dito, pero hindi kami alis dito. Hindi katulad ng mga Hudyo, pag andyan yung mga missile, nagtatakbuhan, pupuntang airport. Tatakbuhan, pupuntang airport, aalis, pupunta ng iba't ibang mga bansa. Kasi hindi naman sila taga ron, wala silang malasakit doon, wala silang pakialam. At dun nga sa mga pangkalahatan na ipinagbawal ni Allah, yung mga ito, kumbaga iba-iba yung dahilan eh. So kabilang doon sa kanila yung mga bilang pagsunod sa sunna ni Yaqub alayhis salam. Kasi sabi nga rin, wahada tahrim lam yakun sababuhu khubthul muharram. Ang mga ipinagbawal na ito ni Allah sa mga Hudyo, hindi ipinagbawal dahil sa masama yung ipinagbawal ni Allah. Diba sa atin, diba yung marami sa mga ipinagbawal, lahat ngayon, di ba sa umma na ito, lahat ng ipinagbawal ni Allah yung masama lang eh. Alak, baboy, di ba? Walang kabutihan sa alak. Meron mang katiting na kabutihan. Sabi nila, init na yung katawan mo, di ba, kapag giniginaw ka. Pero, bandang huli na pagtibay ng mga scientists, hindi totoo yun eh. Pakiramdam mo, mainit ang katawan mo pag uminom ka ng alak. Pero yung katawan mo, hindi naman siya umiinit talaga. Gusto mo uminit yung katawan mo, mag-jacket ka, magkumot ka. Kumain ka ng sopas na mainit o pagkain na mainit. Hindi alak. Hindi alak. Hindi yun ang dahilan kung bakit pinagbawal ni Allah sa kanila yung karne ng camel o yung taba ng hayop o yung iba pang mga hayop na hindi hati yung kuko. Kaysa atin halal yung kabayo eh.
halal yung kabayo ayon sa ibang mga scholar. Pinahintulutan siya. Hindi siya pwedeng pangkurban, pero halal siya. Kasi may mga hayop na hindi naman baka o tupa o kambing, pero pwede mong ipangkurban. Bawa kalabaw, pwede siyang pangkurban. Kasi magkatulad naman na sila eh. Katulad ng tupa at kambing. Magkatulad na sila halos. So hindi yung pagiging masama ng mga itong dahilan ko bakit pinagbawal ang mga ito ni Allah. Innama sababuhu iltizamu min abihim fi ba'dil muharramat. Ito yun nga. Ang dahilan ng pagbabawal sa kanila sa ilang mga bagay na ito, yung paninindigan halimbawa ni Yaqub alayhis salam. Falzamahu abnaahu min ba'di bimitli dalik. So kumbaga isinabatas sa kanila ni Yaqub ni Israel, nagawin na rin niya yung ginawa niya, na hindi siya kumakain ng camel. So posibleng magiging ganun ang dahilan ko bakit pinagbawal sa kanila ilang mga bagay. Wa ba'dal muharramat sababuhu dulmu bani Israel. Syempre, kabilang sa mga pinagbawal ay ipinagbawal sa kanila bilang parusa sa kasalanan ng angkan ng Israel. Katulad sinabi nga ni Allah, dalika jazainahum bibagyihim. Sa ganitong paraan ginantimpalaan namin sila sa kanilang pagsuway. Yan Suratul An'am nga 146. At ganyan din sa Suratul Nisa 160, fabidulmin minal ladina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddin an sabilillahi kathira. Dahil sa kasalanan ng mga Hudyo ay pinagbawal namin sa kanila ang ilang mga bagay na pinahintulutan naman sa kanila noon. Dahil din sa pagharang nila sa landas ni Allah. Hinaharangan nila sa landas ni Allah ang marami sa mga tao. At syempre, dumating nga si Isa alayhis salam. Pagdating ni Isa alayhis salam, merong mga pagbabago. Kasi bawat sugo ay maaring merong sarili niyang sunna na ipatutupad na taliwas doon sa sunna ng mga sugo na nauna. Pwede magkakataliwasan. Thumma jaa Isa fa'ahalla li bani Israel ba'dama hurrima alayhim. Nang dumating si Isa alayhis salam, sa kanyang batas na dala, sa kanyang syariah na dala-dala, pinahintulutan na sa angkan ng Israel ang ilang mga bagay, ilang mga pagkain na ipinagbawal sa kanila. Nga sinabi ni Allah, wa uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaykum. At pinahintulutan na sa inyo ang ilang mga bagay na ipinagbawal sa inyo noon. Sa Surah Ali Imran verse 50. Wajaat syariatul khatimah litakunal kaida ihlalut tayyibat wa tahrimul khaba'ith. Di ba sinabi kanina, yung mga pinagbawal sa angkan ng Israel, hindi dahil sa masama ang mga pinagbawal na ito. So meron pangunahing dahilan na dalawa. Sunna ni Yaqub alayhis salam na pinatupad niya na rin sa kanyang mga inapo, at parusa ni Allah sa mga Hudyo. Pero ngayon, pagdating ng Syariatul Khatimah, yung kahuli-hulihang pagsasabatas ni Allah, dala-dala ng panghuling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pangunahing kaida sa mga ipinagbabawal na pagkain. Di ba, nalala niyo yung kaida sa mga muamalat, sa mga pagkain? Lahat ay, lahat ay halal, liban na lang sa may dalil na ito ay haram. Pero hindi lahat mayroong dalil. Diba? Hindi lahat maaring mababanggit sa Quran o sa Sunnah. Pero meron pang pangalawang kaida. Lahat ng mabuting pagkain ay halal at lahat ng masamang pagkain ay ipinagbabawal. Kaya nga, sa mga pagkain, di ba? Lahat ng may sangkap na baboy, haram. Lahat ng may sangkap na alak na nakakalasing, haram. Lahat ng nakakapinsala sa kalusugan, haram. May dalil man o wala sa Quran o sa mga hadith. Yung sigarilyo, di ba? Hindi naman nababanggit sa Quran at hadith. Pero alam naman natin na ito ay haram dahil nakakasira sa kalusugan ng tao at iba't iba pang mga katulad nito. Alhamdulillah. So ito yung
pagpapatuloy natin. Mailan linggo na lang natin ito tatalakayin eh. Tapos yun nga, simulan na natin inshallah yung pagtalakay doon sa paraiso at impyerno inshallah. Sa tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.